Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Crisanto. Walang eksaktong taon. Negros Oriental. Sinasabi ng mga nakakatanda, lahat ng bagay sa mundo ay may espiritu o kaluluwa. Hindi lang hayop o tao. Maging ang mga puno, bato, o kahit ang mga katubigan, nagtataglay ito ng buhay. At kapag merong buhay, may dumadaloy na enerhiya. Ito ang mga aral na natutunan ng ating tagapagpadala. Ang kasaysayang ito ay tungkol sa kanyang lolo Damian. Nang mga panong ito ay 8 taong gulang si Crisanto, lumaki sa pangangalaga ng kanyang lola Mahali, hindi tunay na pangalan. Kilala itong manggagamot sa kanilang lugar. Malalim ang kaalaman pagdating sa mga elemento, lalo na sa mga engkantong naninirahan sa dagat. Ang palaging sinasabi ng matanda, lahat ng nakikita natin sa kalikasan may sariling buhay at kaluluwa. Hindi ito lubos maunawaan ni Crisanto dahil bata pa siya ng mga panong iyon. Ang alam lang nito, masaya at nakakamangha ang kwento ng kanyang lola Mahali. Isa sa mga ito ay ang tungkol sa espiritu sa karagatan. Ayon sa matanda, maraming anyo ang elementong ito. Maaring isang pawikan o hindi kaya naman isang dambuhalang dalumanok. Sa mga hindi nakakaalam, ang dalumanok ay sinasabing mula sa lahi ng pagi. Maniwala kayo o hindi, malayong kamag-anak sila ng mga pating. Kilala sa salitang Ingles bilang manta ray o sa Katagalugan ay demonyong pagi. Nakasanayan itong tawaging demonyo dahil na din sa nakausling bahagi ng kanyang ulo na nagmumukhang sungay kung titignan sa malayo. Ngunit ang katotohanan, ito ay ginagamit ng isda bilang pangsagap sa kanyang makakain. Alam mo, Crisanto, ang mga espiritu ng karagatan ang siyang tagapagbantay ng lahat ng may buhay sa dagat. Sa oras ng mga sakuna, tumutulong din sila sa mga tao. Nung unang panahon malapit sila sa atin. Ngunit nang lumaon, hinangad ng mga tao ang kanilang kapangyarihan, kaya unti-unti silang naging mailap. Wika ni Lola Mahali. Kapangyarihan? Ano naman po yung kapangyarihan ng mga espiritu ng karagatan? Tanong ni Crisanto habang nakaiga sa binti ng matanda. Marami, iho. Depende sa uri ng espiritu. May kapangyarihang hindi tabla ng kahit anong sandata. Kagaya ng sa espiritong nasa anyo ng pawikan. Meron namang kakayahang pagalingin ng sarili at makagamot ng iba. Kagaya ng mga espiritong nasa anyo ng dalumanok. Ay nako, kung nandito lang sana ang lolo Damian mo, mas mapapaliwanag niya sa'yo ng detalyado. Tugon ni Lola Mahali. Bagay na lagi namang itinatanong ng paslit. Simula nang magkaisip ito, sa pangalan at letrato niya lang nakilala si Lolo Damian. Ang lolo Damian mo ay isang matapang na tao. Kagaya ko din siyang manggagamot na piniling protektahan ng mga engkantong nakatira sa karagatan. Pero hindi ito pinaniniwalaan ng karamihan dahil hindi nila alam ang katotohanan. Wika ni Lola Mahali. Biglang nawala ang antok ng paslit dahil sa usapan nila ng lola. Ano po ba talaga yung totoong nangyari kay Lolo Damian, Lola? Bakit po ba siya biglang nawala? Muling tanong ni Crisanto.
Kinakailangang umalis ng lolo mo para pangalagaan ang mga espiritu ng karagatan. Tugon ni Lola Mahali. Bakit naman po? Ano po bang ginawa ni lolo dati? Nakaharap ba niya yung mga espiritu ng karagatan? Muling tanong ni Crisanto. Dito na pinaliwanag ng matanda ang tungkol sa karanasan ni Tandang Damian. Oo, apo. Nakaharap niya ang mga espiritu at siya lang ang tanging nakaunawa sa totoong adhikain ng mga ito. Pinili ng lolo mo na pangalagaan sila dahil alam niya na kung sakaling mawala ng tuluyan ng mga espiritong tagapagbantay, masisira ang balanse ng mundo. Alam kong masyado ka pang bata para maunawaan ang lahat. Pero alam ko din na tatatak sa isipan mo ang kabutihang ginawa ng iyong lolo. Kaya makinig kang mabuti, apo. Ang mga sumusunod ay pagsasalaysay ni Lola Mahali. Aatras tayo ng hubigit kumulang 30 taon. Ito ay bago isilang ang ama ni Crisanto. Kilalang manggagamot si Damian sa kanilang lugar. Hindi lang basta manggagamot. Mula si Damian sa mahabang angkan ng mga tagapangalaga ng isang dambana. Ito ay ang dambana ng diwatang si Mayari, ang diyosa ng buwan. Sinasabing ang pamilya ni Mang Damian ang pinakaunang taong nanirahan sa lugar. Marami ang nagsabi na ang ninuno nito ang siyang nagtatag ng unang sibilisasyon sa lugar at ang tanging bahagi ng kapuluan na hindi naimpluwensyahan ng makakanlurang kultura. Napanatili ng pamilya ni Damian ang kapayapaan sa lugar at ang mayamang kultura ng kanilang angkan hanggang sa kanyang henerasyon. Bagaman sa mga panahong si Damian na ang kilalang pinuno, marami sa kanilang mga kaanak ang pinili ang modernong pamumuhay. Iginalang ito ng noon ay 25 anyos na pinuno. Ngunit bilang direktang tagapagmana, pinanatili nito ang kanilang paniniwala sa loob ng sariling pamilya. Mahali, gusto kong manatili sa ating pamilya ang aming nakaugalian. Ang magiging anak natin ang siyang susunod sa hanay, kaya dapat bilang ina, ipaunawa mo sa kanya ang tungkuling gagampanan sa hinaharap. Wika ni Damian. Kausap nito ang nooy nagdadalang taong asawa. Walang problema, Damian. Simula nang magpasya ako magpakasal sa'yo, tinanggap ko na ang iyong katauhan at katungkulan sa iyong pamilya. Binang ina ng iyong magiging supling, gagawin ko ang aking obligasyon bilang una nilang guro. Tugon ni Mahali. Masayang namumuhay ang mga ito sa dalampasigan, malayo sa ibang pamayanan. Pinili ni Damian ang ganitong lugar dahil nais niyang mapalapit sa dagat kung saan nagmumula ang kanyang kapangyarihan bilang manggagamot. Nagtataglay ng pambihirang mutya si Damian. Minana niya ito sa ama at ayon dito, mula sa espiritong dalumanok ang kakayahan nito. Kulay itim na bato na halos kasing laki ng hinlalaki sa kamay. Nagbibigay ito ng kakaibang kakayahan sa Ginoo na makapagpagaling ng kahit anong karamdaman at kagaya ng dalumanok. Nagagawa din ni Damian na tumawag ng mga nilalang mula naman sa karagatan. Nauutusan niya ang mga ito at higit sa lahat na uunawaan dahilan para bansagan siya ng mga kababaryo bilang taong isda. Si Damian din ang nagbibigay ng babala sa mga kababaryo kung meron bang paparating na sakuna o natural na kaganapan sa dagat. Nung una hindi naniniwala sa kanya ang mga tao. Ngunit isang beses nagkaroon ng malakas na bagyo. Bago pa man ito dumating, nagbigay na ng babala si Damian. Ngunit wala ni isa sa mga kababaryo ang nakinig. Marami ang namatay sa kaganapan. Dahil si Damian ang nagsabi na sisipa ito,
Ilang beses itong naganap sa kanyang buhay. Ngunit hindi nagtanim ng galit si Damian sa mga kababaryo. Alam niyang hindi lubusang naiintindihan ng mga tao ang kanyang kakayahan. Sa kabila ng mga pang-aalipusta, tuloy pa rin ang Ginoo sa ginagawang pagtulong hanggang sa dumating ang araw na napatunayan ni Damian ang sarili. Ito ay nang minsang nagkaroon ng malakas na lindol. Nakatanggap ng babala ang Ginoo mula sa mga gabay. Hindi ito nagdalawang isip na ipaalam sa mga tao. Nang mga sandaling iyon ay binigyan nila ng pagkakataon si Damian. Lumikas ang mga tao papunta sa mataas na lugar. Ilang sandali nga ang nakalipas matapos ang paglikas. Nakita ng mga ito ang unti-unting paglaki ng alon. Humambalos ito sa dalampasigan, dahilan para matangay ang ilang kabayan. Maging ang tahanan ni Damian ay hindi nakaligtas. Laking pasasalamat ng mga ito dahil nakinig sila sa mga babala ni Damian sa pagkakataong iyon. Ito na ang naging simula. Unti-unting namuo ang respeto sa kanya ng mga tao. Bandang huli, nalaman na may kakayahang manggamot ang Ginoo. Damian, may mga taong naghahanap sa iyo sa labas ha. Alam mo ba kung anong kailangan nila? Tanong ni Mahali. Wala naman akong inaasahang dadating Pero kung naparito sila para humingi ng tulong, hindi tayo magdadalawang isip na ibigay yun. Tugon ni Damian. Tumayo ang Ginoo at lumabas ng tahanan. Kinausap nito ang mga tao. Napag-alaman na may kumakalat na sakit sa baryo. Kabataan ang mga naaapektuhan ng karamdaman. Sinabi ng mga matatanda na ito ay bunga ng isang sumpa. Hindi inalis si Damian ang posibleng totoo ang hinala ng mga tao. Dahil maging siya, walang makitang dahilan ng biglaang pagkalat ng malubhang karamdaman. Maghahanda lang ako at pupunta sa kabisera. Mangyari sabihan niyo sana mga taong apektado na pumunta sa akin tahanan. Wika ni Damian. Damian, hindi ba magiging mapanganib para sa atin yung gagawin mo? Lalong-lalo na sa magiging anak natin. Tanong ni Mahali. Magtiwala ka sa paggabay ng mga espiritu. Alam kong hindi nila hahayaang mapahamak ang ina ng aking tagapagbana. Kaya sundin mo na lang ang sinabi ko. Manatili sa loob ng kwarto. Tugon ni Damian. Ilang minuto matapos ang paghahanda, nagdagsaan na ang mga tao. Nakita ni Damian ang kalagayan ng mga ito. Puro sugat ang katawan at tila nabubulok na. Hindi nag-atubili pa si Damian. Kagad nitong sinuri ang mga pasyente. Napag-alamang gawa nga ito ng isang mananampong. Hindi nga nagkamali ang mga nakakatanda. Mananampong nga ang may kagagawan nito. Sabihin niyo sa akin yung totoo May dumayo ba sa ating nasaktan o hindi kaya pinakitaan niyo ng hindi maganda? Tanong ni Damian. Wala ni isa sa mga pasyente ang nakasagot. Ngunit isang bata ang lumapit sa kanya. Nagsabing isang lalaking nagngangalang Efren ang nagbitaw ng sumpa. Ano? Narinig ko po si Mang Efren na nagsabing mabubulok daw ang lahat ng balat ng mga tao dito. Kasi masama daw po yung ugali ng mga kabaryo. Wika ng paslit. Teka sandali lang. Bago sa pandinig ko yung pangalan na yan Sigurado ko bang sinabi niya yan? Tanong ni Damian. Habang patuloy na naglalagay ng mga gamot sa katawan ng pasyente. Opo, Manong Damian. Nakatira nga po siya sa imbakan ng palay namin Pinalayas lang siya ni tatay kasi ninakaw niya yung 2 sako ng palay. Tugon ng bata. Tumangulang si Damian.
ipinagpaliban sandali ang tungkol sa bagay na yun habang patuloy na nanggagamot. Hanggang sa tuluyang matapos ang lahat ng pasyente, madaling araw na nang maubos niyang gamutin ang halos kalahati ng mga kababaryo. Maraming salamat sa mga batala. Nagawa ko ng gamutin ng kalahati. Sana naman hindi na kumalat pa ang sumpa. Wika ni Damian. Sana nga mahal, kawawa naman ng mga tao kapag nagkataon eh. Pero narinig mo yung sinabi ng bata kanina, di ba? Kilala niya ang naglagay ng sumpa sa mga tao. Wika ni Mahali. Oo, Mahali. Yun nga ang sabi ng bata, pero duda ako eh. Maaaring nagkataon lang din. Wala naman akong kilalang mananampong dito sa atin eh. Wika ni Damian. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga mananampong ay kabilang sa kategorya ng mga manlalason at mangkukulam. Gamit ang kanilang matatalas na dila, nagagawa nilang maglagay ng sumpa sa isang tao kahit pa sa isang buong baryo. Taliwas sa kakayahan ng mga mangkukulam, kakailanganin nila ng mga dasal o orasyon o hindi kaya naman gamit mula sa kukulamin para umepekto ang kanilang ritual. Ang mga mananampong sa kabilang banda may kakayahang magbitaw ng sumpa sa pamamagitan ng kanilang mga salita nang hindi hinahawakan o kumukuha ng gamit mula sa kanilang bibiktimahin. Balik tayo sa kwento. Alam ni Damian na kung sakaling mananampong nga ang kalaban, maaaring higit itong mas malakas kaysa sa kanya. Kaya wala nang ibang pagpipilian ang Ginoo ng mga sandaling iyon, kundi gamitin ang pinamanang mutya ng kanyang ama. Mukhang wala na akong ibang pagpipilian pa, Mahali. Kailangan ko nang gamitin ang mutya ni ama. Naway patnubayan ako ng mga kalag at busaw sa gagawin ko. Wika ni Damian. Mag-iingat ka, mahal ha. Alam kong mapanganib yung gagawin mo eh. Pero mangako ka, umuwi ka ng buhay sa amin ng magiging anak mo. Tugon ng ginang. Napangiti naman si Damian at muling nagsalita. Huwag kang mag-alala, Mahali. Alam kong nakabantay sa akin ang mga umalagad at hindi nila ako papabayaan. Sa oras na nasa panganib ang buhay ko, paniguradong may darating para tumulong. Wika ni Damian. Hindi ito ang unang beses na naharap siya sa matinding kalaban. Minsan na itong nakipagtuos sa isang maninilat o yung taong may kakayahang magtanim ng laso ng butete sa katawan ng tao. Nang mga sandaling iyon, kamuntikang malagay sa panganib ang buhay ni Damian, ngunit dumating para tumulong ang gabay ng kanyang mutya. Isa itong napakalaking page na kung tawagin ay dalumanok. Dahil sa tuwing tatalon ito palabas sa tubig, tumitilaok ito na parang manok. Nagliliwanag na asul ang katawan. Naglalabas ng kakaibang bugso ng enerhiya na sa tuwing tumatama sa mga kalaban, tila nakukuryente ang mga ito. Panatag si Damian na hindi siya iiwan sa ere ng gabay. Kaya naman malakas ang loob nitong harapin ang mananampong. Pagsikat ng araw, kahit wala pang tulog, maagang pinuntahan ng binata ang tahanan ni Aboy upang magtanong sa ama nito kung totoo ba ang sinabi ng paslit. Hindi naman nag-atubiling magsabi ng totoo ang matanda. Dahil maging ito, naiinis dahil ninakawan siya ng 2 sakong palay. Walang kaya talaga yung Efren na yun. Pero wait mo, pinatulong ko na sa botega namin. Nakuha pang magnakaw. Kung alam ko lang na ganyan yung ugali niyan, sana hindi ko na pinatuloy yung taong yun. Wika ng ama ni Aboy. Kung ganun, Manong, pwede mo bang ituro sa akin kung saan naglalagi ang taong yun? Tanong ni Damian. Abay, oo naman. Sa pagkakaalam ko,
Doon yung natutulog sa lumang kubo, sa gitna ng palaisdaan ni Mang Undoy. Wika ng lalaki. Hindi na nagawang tapusin ng matanda ang kanyang sasabihin dahil kaagad nang tumakbo si Damian papunta sa sinasabing lugar ng matanda. Medyo maaga pa ng mga sandaling iyon. Magbabaka sakali ito na hindi pa nakakaalis ng kubo ang kalaban. Pagdating sa lugar, napangiti ito dahil kitang-kita ang paa ng isang lalaking nakalabas sa pintuan. Dahan-dahan itong lumapit at sinuri ang paligid. Napagtanto ni Damian na pabor sa kanya ang lugar. Malapit sa tubig alat. Magagamit niya ng husto ang kakayahan ng taglay na mutya. Narinig ng Ginoo na naghihilik pa ang lalaki. Kung titignan, para lang itong pangkaraniwang lasenggo. Ngunit nakita ni Damian ang nakasugbit sa bewang. Merong lanahan at meron ding ilang pangontra na nakasuot sa leeg nito. Walang pagdadalawang isip niyang hinila ang paa ng kalaban, dahilan para mahulog ito sa hagdan. Naalimpungatan ito, napamura sa ginawa ni Damian. Ngunit kagad itong natauhan nang makita kung sino ang kaharap. Damian, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Efren. Akala ko kung sino yung sinasabi ng bata eh. Sinasabi ko na nga ba ikaw yan eh. Anong ginagawa mo dito? Nagpalit ka pa ng pangalan, walang ya. Kahit kailan talaga kayo mga engkanto. Sobrang mapanlin lang nyo. Napagbintangan patuloy ang mga mananampong. Wika ni Damian. Pasensya ka na. Hindi ko naman alam na baluarte mo ito, Damian. Pasensya na. Hindi na po maulit. Wika ni Efren. Ayos ka rin eh no? Talagang dito ka pa nagkalat? Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa mo? Halos mamatay ang kalahati ng mga taga-baryo sa sumpang ibinigay mo sa kanila. Ang lakas ng loob mo ha? Ikaw na nga tong nagnakaw. Ikaw pa ang may dahilan para magbigay ng sumpa. Wika ni Damian. Hindi magkamayaw sa Efren sa paghingi ng tawad sa Ginoo. Dahil alam niyang tutuluyan siya nito sa oras na magkamali ng sagot. Patawarin mo na ako, Damian. Pangako hindi na ako ulit. Ako na mismo magtatanggal ng sumpa sa mga tao. Huwag mo lang ako papatayin. Hayaan mo na lang ako na makabalik sa aking mundo. Pangako yan. Hindi na ako manggugulo uli. Pakiusap ni Efren. Kung hindi ko lang iginagalang ang kasunduan sa pagitan ng mga tao at engkanto, kanina pa kita tinapos. Ang lakas ng loob mong magpanggap. Nagawa mo pang magsukbit ng lanahan, tapos magsuot ng mga panaming? Ayos ka rin ah. Wika ni Damian. Kasi kailangan kong makihalo sa mga kagaya mo. Kaya ako sinuot ang mga walang silbing panaming na to. Ayokong isipin ng mga tao na isa akong engkanto. Pagdadaylan ni Efren. Lumayas ka nga sa harapan ko. Sa oras na makita pa kita, pasensya na tayo ah. Dahil hindi ako magdadalawang isip na tuluyan ka. Wika ni Damian. Dali-dali namang tumalon sa tubig si Efren. Ngunit lingid sa kalaman nito na may nag-aabang sa kanya nakapamakan. Masaya itong lumangoy sa ilog sa pag-aakalang nakaligtas na siya. Ngunit laking gulat ni Efren nang biglang may humila sa kanya pababa. Hindi na ito muling nakaahon pa. Ilang minutong lumipas. Isang malaking pating ang lumangoy palayo sa kinakatayuan ni Damian. Yan ang napapala ng mga nilalang na hindi marunong sumunod. Wika ni Damian at kagad nang umalis sa lugar. Pagdating nito sa tahanan,
Kinausap siya ng asawa. Anong sabi mo? Bakit mo siya pinakain sa pating? Tanong ni Mahali. Hindi ako nagpakain sa kanya sa pating. Kusa siyang tumalon sa ilog eh. Pareho naming hindi alam na may pating sa lugar na yon. Kaya hindi ako pwedeng sisihin ng mga inkantong dagat dahil mismong alaga nila ang lumapa sa isang kalahi. Wika ni Damian. Matapos ang kaganapang iyon, binisita nito ang mga ginamot at nakahinga ng maluwag dahil magaling na ang mga ito. Hindi na nadagdagan pa ang mga nagkakasakit. Salamat naman. Natapos na ng tuluyan yung problema sa baryo. Makakahinga na ako ng maluwag. Wika ni Mahali. Tama ka, Mahali. Mabuti na lang hindi nakasabay sa pagbilog ng buwan. Sa susunod na araw, gabi ng pag-aalay sa diwatang mayari at kailangan naroon ako. Tugon ng Ginoo. Taon-taon pinagdiriwang ng angkan ni Damian ang kapistahan ng pag-aalay sa diwata ng buwan. Ito ay bilang pasasalamat sa pagbibigay ng liwanag sa mga mangingisda tuwing gabi. Oo nga pala, mahal. Mabuti na lang talaga hindi sumabay. Kung nagkataon, baka magalit sa'yo si Mayari. Tapos bawiin yung kapangyarihan mo. Muling wika ng asawa. Hindi naman siguro mangyayari yon. Alam naman ng mga diwatang may katungkulan din ako. Gusto ko lang kasi na maging presentable sa kanyang harapan. Tugon ni Damian. Hindi to makapag-antay sa pagdating ng kapistahan dahil dito ang araw na matatanggap niya ang huling basbas mula sa mga umalagad. Sumapit na ang araw na pinakaaantay ni Damian. Masaya itong naghanda. Gumawa ng malaking balasa dahil isasama niya sa pag-aalay ang asawa. Nang matapos niya itong gawin, inantay nito ang pagsilip ng buwan sa kalangitan. Sinimulan ang ritual ng pag-aalay. Maraming mangingisda ang dumalo at kahit papano ginugunita pa din ng mga taga-baryo ang gabi ng pag-aalay. Sa kalagitnaan ng ritual, biglang nakaramdam ng paghilab ng tiyan si Mahali. Kaagad namang napahinto si Damian para alalayan ang asawa. Mahali, anong nangyari? Bakit ka nakaupo? Tanong ni Damian. Wala to. Kailangan mong ituloy yung ritual. Bilisan mo na. Wika ni Mahali. Muli namang nagbalik sa ginagawa si Damian. Ilang sandali pa tila bumaba mula sa kalangitan ang malaking bola ng liwanag. Gumapang ito papunta sa tubig. Laking gulat ng lahat dahil biglang tumalon pa itaas ang napakalaking dalumanok. Punong-puno ng marka ang katawan nito. Mga letrang hindi mabasa ng pangkaraniwang mata. Nagliliwanag ang mga ito sa matingkad na kulay asul. Makailang beses nagpaikot-ikot ang nilalang bago tuluyang bumalik sa anyong liwanag. Pumaibabaw ito sa ulo ni Damian. Nagsipaghiyawan ang mga tao sa tuwa. Tila na nariwa sa kanila ang sinaunang tradisyon ng pag-aalay. Lingid sa kaalaman ng Ginoo na ang gabing iyon ang mismong pagsilang ng kanyang anak na panganay. Samantala, balik tayo sa kasalukuyang panahon. Aba, itong batang to nagpakwento tapos tinulugan ako ng apo ko. Nako, ginawa ng pampatulog ang aking kwento. Wika ni Lola Mahali. Binuhat nito si Crisanto. Dinala sa kwarto. Saktong paglabas nito ay bigla namang may dumating na panauhin. Aring Mali, kailangan po sana namin ng tulong nyo sa baryo. Hindi po namin alam kung ano ang nangyayari sa anak ng kapitan. Pero parang sinasapian po.
Wika ng lalaki. Paano mo namang nasabing sinasapian, Banong? Parang may diferensya sa pag-iisip yung anak ng kapitan natin. Tugon ni Lola Mahali. Naku, Aling Manny. Alam ko pong may sira sa tuktok yung binatang yon. Pero sigurado po ako na sinasaniban siya. Sumama na lang po kayo sa akin para kayo mismo makakita. Wika ni Banong. Sumama naman ang matanda. Inihabilin nito si Crisanto sa isang kapitbahay. Ngunit hindi niya ding nagawang bantayan ng bata dahil kagad itong nagising. Sinundan si Lola Mahali papunta sa bahay ng kapitan. Pagdating ng matanda, nakita nitong nakagapos ang paa at kamay ng binata sa papag. Lumalawit na ang dila nito at halos umabot sa dibdib. Pilit itong bumabangon. Inaabot ang isa pang manggagamot na sumusubok na palayasin ang elementong nasa katawan nito. Pansamantalang nag-obserba si Lola Mahali. Napagtanto na hindi ito kagagawan ng isang engkanto. Patawarin niyo ang sasabihin ko. Pero niyanggaw ang anak niyo, kapitan. Wika ni Lola Mahali. Nanlaki ang mga mata ng kapitan dahil taliwas ito sa sinabi ng unang manggagamot na tumingin. Mukhang nagkakamali ka yata, Aling Mahali. Hindi aswang ang dahilan ng pagkakaganyan ng anak ko. Gaya ng sinabi ng unang manggagamot, engkanto ang nasa loob ng katawan ng anak ko. Wika ng kapitan. Tignan mong mabuti ang kanyang kalagayan. Kung sa palagay mo engkanto ang may gawa, bakit siya naglalaway na parang buwang? At bakit nito pilit inaabot ang manggagamot na parang natatakam? Tanong ni Lola Mahali. Ngunit sinagot din ito ng kapitan ng isa pang tanong. Ikaw, Aling Mahali, paano mo nasabing nayanggaw ang anak ko? Tanong ng kapitan. Napailing na lang si Lola Mahali at nagsalita. Ay nako, batay sa karanasan ko, kapitan. Bueno, mukhang hindi naman kayo naniniwala sa sinasabi ko. Aalis na lang ako. Mahirap gumamot ng mga taong gamunggo ang paniniwala. Wika ni Lola Mahali sabay talikod. Natigilan ito nang makita si Crisanto. Lola, akala ko po ba handa kayong tumulong sa mga nangangailangan? Bakit naman po kayo aalis? Tanong ng paslit. May mga bagay na kailangan ng pag-unawa, Crisanto. Yon ang kulang sa mga taong ito. Mahirap tumulong sa mga taong kulang sa pag-unawa at paniniwala. Wika ni Lola Mahali. Akmang tutuloy na sana ito sa paglalakad nang bigla siyang pigilan ng manggagamot. Sandali lang, Aling Mahali. Tama po yung sinabi niyo. Ay mukhang hindi nga engkanto ang may gawa nito. Wika ng manggagamot. Sabay pakita ng plangganang naglalaman ng itim na sisiw. Patay na ito. At ayon pa sa matanda, iniluwa ito ng binata. Tinignan ni Lola Mahali ang kalagayan ng pasyente. Payapa na ang mukha nito. Indikasyon na tuluyan ang nawala ang anumang gumagambala sa kanya. Kaunting pahinga lang ang kailangan ng batang ito at babalik na sa dati ang kanyang lakas. Ngayon, kapitan, kung hindi ka pa rin naniniwala sa sinasabi ko, hindi kita pipilitin. Mauna na kami. Crisanto, halika na, apo. Wika ng matanda. Akmang lalabas na ito nang biglang kumalabog ang bubong ng tahanan. Nabutas ang pawid. Bumagsak mula dito ang itim na nilalang na siyang pumatay sa lahat ng ilaw sa kwarto. Nanatiling nakatayo si Lola Mahali habang nasa likod nito si Crisanto. Ano pong nangyari, Lola? Ano po yung nilalang na yun? Tanong ni Crisanto.
Nakatayo sa harapan natin ngayong Krisanto ang isang aswang. Siya ang amahan ng yanggaw na pumasok sa katawan ng binatang ito. Tugon ng matanda. Biglang napahiyaw ang albularyong gumamot sa binata. Nang sindihan ng kapitan ang mga sulo, nakita nilang wakwak na ang lalamunan nito habang nakahandusay sa sahig. Kagad namang tumalon pa itaas ang aswang at mabilis na tumakas. Dali-dali ding lumabas si Lola Mahali sa pamamagitan ng isang kumpas. Tila hinatak pabalik sa kanya ang aswang. Sa palagay mo papayagan kitang basta-basta na kumitil ng buhay? Nagkakamali ka nila lang. Dahil walang sino man sa inyong mga ikatlong bahagi ng elemento ang makakasira sa kapayapaang pilit pinaglaban ng aking asawa. Nanlaki ang mga mata ni Crisanto dahil biglang namilipit ang aswang habang hawak-hawak ang kanyang mga tenga. Itigil mo. Itigil mo ang ginagawa mo, tanda na bibingi ako. Tama na. Tama na. Hindi na ako babalik sa baryong to. Hindi na ako manggugulo. Pagmamakaawa ng nilalang. Ngunit hindi nakinig si Lola Mahali. Sa isang pilantik ng daliri, biglang sumabog ang utak ng aswang. Nagkamali ka ng binanggang manggagamot. Ay nako, umalis na tayo dito, Crisanto. Malalim na ang gabi. Wika ni Lola Mahali. Habang naglalakad palayo, pinapalakpakan nito ng mga tao. Napapangiti naman si Crisanto. Hindi nito malaman kung ano ang mararamdaman dahil sa kanyang mga nasaksihan. Pagdating sa tahanan, kagad itong pinagsabihan ng matanda. Ano ka ba namang bata ka? Napakadelikado ng ginawa mo. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Paano na lang kung natsyempohan ka ng aswang? Di nawalan na ako ng apo. Paniguradong mananagot ako sa Papang Dado at Lolo Damian mo. Muling wika ni Lola Mahali. Opo, Lola. Hindi na po mauulit. Pero, ang galing niyo po kanina, ha? Ano po yung ginawa niyo? Bakit po sumabog yung ulo ng aswang? Tanong ni Crisanto. Mas nangibabaw pa dito ang kuryosidad kaysa sa mga pangaral ng matanda. Ay nako, kang bata ka talaga, oo. O siya, sige na. Ipapaliwanag ko sa'yo basta. Isa lang, ha? Matulog ka na. Mag-uumaga na. Wika ni Lola Mahali. Muli itong nagkwento. Balik tayo sa nakaraan. Matapos isilang ang kanilang nag-iisang anak na si Dado, tinuruan ni Damian si Mahali ng mga pamamaraan sa panggagamot, gamit ang awit sa hangin at enerhiyang mula sa kalikasan. Mabilis naman itong natutunan ng ginang, naging katawang ng asawa sa pagtulong sa iba. Kalaunan naging malakas na manggagamot si Mahali. Kinilala din ng mga tao ang kanyang kakayahan. Makalipas ang ilang taon, sumapit muli ang pag-aalay sa Diyosang si Mayari. Sa pagkakataong iyon si Mahali ang nangasiwa ng ritual. Ito ang unang pagkakataong gagawin ng isang babae ang pag-aalay. Maging si Damian, nagulat sa kinalabasan. Gaya ng una, bumaba ang malaking bola ng liwanag sa tubig. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang malaking pawikan ang nagpakita. Taglay nito ang kaparehong marka ng mula sa dalumanok. Ngunit imbis na pumaibabaw sa ulo ni Damian ang bola ng liwanag, tila sumapi ito kay Mahali. Teka, anong nangyari? Bakit pumasok sa katawan mo ang basbas ni Mayari? Tanong ni Damian. Hindi ko rin alam, eh. Kahit ako nagulat ako, eh.
Kakaibang gaan ng pakiramdam ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko maipaliwanag pero parang lumakas yung pangangatawan ko eh. Tapos nawala yung paggalaw ng mga tuhod ko. Tugon ni Mahali. Walang makapagpaliwanag sa mga nangyari. Kaya naman minabuti na lang ni Damian na tanggapin ang mga kaganapan. Inisip nito, nakalooban ng mga bathala ang naganap. Dahil sa nangyari, mas lalong lumakas si Mahali hanggang sa dumating ang araw na nasubukan nito ang taglay na kapangyarihan. Isang hapon habang naglalakad sa dalampasigan para mamulot ng mga kahoy na panggatong, nakasalubong nito ang dalawang katao. Masama ang tingin sa kanya ng mga ito, kaya mabilis na umiwas ang ginang. Ngunit tila siya ang sadya ng mga ito. Hinawakan ng isa sa mga kalalakihan ang kanyang braso. Hinila papunta sa likod ng makapal na puno ng pandan. Huwag ka nang pumalag. Pagbigyan mo na lang kaming dalawa. Uhaw na kami. 10 buwan kaming nasa laot, kaya huwag ka nang manlaban. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Oo nga naman. Wala naman sigurong masama kung pagbibigyan mo kaming dalawa eh. Isa pa, tayo lang yun nandito sa dalampasigan. Walang ibang makakakita. Walang ibang makakarinig. Wika ng isa pang lalaki. Hindi nagsalita si Mahali. Hinayaan ang mga itong gawin ang gusto nila. Ngunit akmang tatanggalin na nila ang kasuotan ng ginang, biglang nanigas ang katawan ng mga ito. Anong ginawa mong babae ka? Itigil mo yan. Hindi ako makahiga. Napalo dito habang pilit na hinahabol ang paghinga. Anong problema? Bakit parang hindi maganda yung kondisyon mo? Pinagbibigyan na nga kayo eh. Wika ni Mahali. Tinignan nito ang isa sa mga kalalakihan. Halos maihi ito sa takot. Nang mapagtanto na ang babaeng balak nilang pagsamantalahan, walang iba kung hindi ang asawa ni Damian. Patawad po, Ginang Mahali. Hindi po namin kayo kagad nakilala. Pakiusap po. Huwag niyo po kami papatayin. Pagmamakaawa ng isa sa mga kalalakihan. Sino naman yung nagsabi na papatayin ko kayo? Hindi kayo mamamatay. Huwag kayong mag-alala. Bilang kabayaran sa ginawa nyo, manguha kayo ng kahoy sa dalampasigan. Huwag kayong hihinto hanggat hindi ko sinasabi. Wika ni Mahali. Kagad namang sumunod ang mga kalalakihan sa takot na baka isumpa sila ng ginang na matulad sa mga lalaking pawikan. Inabot ng isang buong araw ang pangolekta nila ng kahoy hanggang sa makaipon ng gabundok na panggatong sa harapan ng bakuran nila Damian. Laking gulat ng Ginoo. Luminis ang dalampasigan. Nawala ang mga nakakalat na kahoy. Aba, ayos ah. Napakasipag ng dalawang to ah. Maraming salamat sa tulong nyo ha. Mangyari kasi, naiwan ko mag-isa ang aking asawa. Hindi niya kayang magakot ng mga kahoy na panggatong. Malaking tulong yung ginawa nyo ha. Maraming salamat uli. Wika ni Damian. Hindi nakapagsalita ang mga kalalakihan na tila nanigas lang sa kanilang kinakatayuan. Pagtalikod ni Damian, dali-daling tumakbo ang mga ito palayo sa tahanan ng mag-asawa. Mahali, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Anong ginawa mo sa mga yon? Tanong ni Damian sa asawa. Wala naman. Nakiusap lang ako na kumuha sila ng kahoy na panggatong. Tugon ni Mahali. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila namalayan na bumalik ang kalalakihan. Sinakto naman ng mga ito na naroon si Damian. May dalang mga sandata ang mga ito,
at dali-daling sinugod si Damian. Anong sinasabi mong wala? Bakit susugod ang mga yan na may dalang itak kung wala kang ginawa? Tanong ni Damian. Papalapit na sa kanya ang dalawang lalaki, kaya itinulak ito ng asawa gamit ang kanyang braso. Sinalo ang mga itak ng kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Damian dahil hindi tumalab ang mga itak sa braso ni Mahali. Alam mo kasi, Damian, kamuntikan na akong gasain ng dalawang yan. Pasalamat nga sila. Hindi ko pinalitan ng pawikan yung mga pagkalalaki nila. Wika ni Mahali habang tumatawa ng nakakaloko. Sa isang kumpas ay nagtalisikan ang mga ito. Dahilan para mabitawan ang mga sandata at tuluyan ng tumakbo papalayo. Huwag na kayong babalik dito! Mga walang yang too. Wika ni Damian habang nakatitig sa asawa. O kumalma ka na, mahal. Wala nang kalaban. Nagugutom ka na ba? Tanong ni Mahali. Tumango naman si Damian, kaagad nang pumasok ng tahanan. Nakita nito ang anak na mahimbing na natutulog sa kuna. Napapangiti ang Ginoo dahil sa wakas may magpapatuloy na ng kanilang legasiya at saling lahi. Balik tayo sa kasalukuyan. Muling nakatulog si Crisanto, kaya naman nagpahinga na lang din si Lola Mahali. Kinabukasan maagang nagising ang paslit. Pinuntahan ng matanda sa kanyang silid. Lola, lalabas po muna ako ha. Makikipaglaro po ako sa mga kaibigan ko sa tabing dagat. Wika ni Crisanto. Ay sige, basta wag ka lang lalayo ha. Mamaya tatawagin kita para kumain. Wika ni Lola Mahali. Kaagad itong kumaripas ng takbo palabas ng tahanan. Sa bakuran pa lang, may nakita itong matanda. Nakasuot ng salakot at may balabal na kulay itim. Magandang umaga po. Kung magpapagamot po kayo, pasensya na po pero tulog pa si Lola. Bumalik na lang po kayo mamaya. Sige po, mauna na ako. Wika ng paslit. Hindi naman na tumugon ng lalaki. Patuloy lang itong nakatitig sa tahanan. Napahinto ng pagtakbo si Crisanto dahil may kung ano itong napansin sa braso ng matanda. Maraan itong naglakad at nang mapo na siya ng matanda, mabilis na ding itong umalis habang inaayos ang balabal, dahilan para matakpan ang braso nito hanggang sa kamay. Binaliwala ito ng paslit. Tumuloy sa paglalakad papunta sa dalampasigan. Ilang oras nang naglalaro si Crisanto sa dalampasigan nang mapansin ito na hindi pa rin siya sinusundo ng matanda. Dali-dali itong umuwi at pagdating sa tahanan, nakita nitong nakaupo sa atangan si Lola Mahali habang nakatingin sa malayo. Nangingilid ang luha sa mga mata nito, kaya napatanong ang paslit. Lola, ano pong nangyari sa inyo? Kanina ko pa po kayo inaantay at saka bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Crisanto. Dumaan siya sa sariling tahanan, pero hindi man lang kinain ang inihanda kong agahan para sa kanya. Tugon ni Lola Mahali. Nagtaka si Crisanto sa sinabi nito. Sino po ba yung tinutukoy niyo, Lola? Wala naman po tayong inaasahang panauhin ngayong araw, di ba? Linggo ngayon eh. Muling tanong ng paslit. Tama ka, Apo. Halika na. Nang makakain na. Wika ni Lola Mahali. Habang kumakain, napatitig ito sa larawan ng kanyang lolo Damian. Nanlaki ang mga mata ng paslit
dahil napansin nito ang mga marka sa braso ng matanda. Kagaya ito nung nakita niyang taong dumaan sa kanilang bakuran. Lola, parang alam ko na po kung sino yung tinutukoy nyo kanina. Si Lolo Damian po ba? Wika ni Crisanto. Biglang napangiti ang matanda. Marahang tumango. Oo, iho. Ang Lolo Damian mo. Kabilugan ng buwan ngayon eh. Gabi ng pag-aalay. Sa ganitong panahon bumabalik ang lolo mo upang isagawa ang ritual ng pag-aalay kay Mayari. Wika ni Lola Mahali. Ano po bang nangyari kay Lolo Damian? Bakit po ba siya nawala? Tanong ni Crisanto. Dito'y pinagpatuloy ng matanda ang kwento. Nang mga sandaling ito, nasa edad 15 na si Dado. Unti-unting lumalabas ang angking kakayahan. Si Dado ang ama ni Crisanto. Sa edad na yon, kailangang gampanan ng binata ang kanyang tungkulin na pamunuan ang pag-aalay kay Mayari. Habang naghahanda, napapansin ni Damian na balisa ang anak. Kaya naman nilapitan niya ito para pakalmahin. Anong nangyayari sa'yo, Dado? Natatakot ka ba? Tanong ni Damian. Hindi po tay, pero hindi ko po kasi alam kung anong basbas ang bibigay natin sa diwatang Mayari. Nag-aalala po ako na baka hindi ako karapat-dapat. Tugon ni Dado. Anak kita at ikaw ang tagapagmana ko. Kaya wala kang dapat ikatakot at ipag-alala. Wika ni Damian habang hawak si Dado sa balikat. Kinagabihan nagsimula na ang ritual ng pagpapasalamat. Nakasakay si Damian at Dado sa balsa habang isinasagawa ng binata ang ritual. Nagtataka si Damian dahil hindi nagpakita ang bola ng liwanag. Dito na nagsimulang kabahan si Dado, ngunit itinuloy pa rin ng binata ang ginagawa. Ilang sandali pa ay lumitaw sa tubig ang napakaraming nilalang. Nagliliwanag ang mga ito habang umiikot sa balsa. Alam ni Damian ang ibig sabihin ng ganitong pangitain. Dali-dali itong nagsagwan papunta sa dalampasigan. Hinila si Dado papasok ng kanilang tahanan. Ano pong nangyari tay? Bakit po tayo nagtatago? Tanong ni Dado. Ngunit bago pa man masagot ang tanong ng anak, may narinig silang tinig. Kaagad niyakap ni Mahali ang anak. Anong nangyari, Damian? Bakit ka sumusuway sa ating nakaugalian? Wika ng boses. Malumanay ito, pero mahahalata ang galit. Patawad, diwatang Mayari. Pero hindi ko pwedeng ialay ang aking anak. Nanlaki ang mga mata ng anak at asawa nang marinig ang sinabi ni Damian. Kung ganon, ikaw mismo ang sumira ng pangako sa iyong angkan. At dahil sa ginawa mo, buong baryo ang magdurusa. Sa loob ng 5 araw, matapos ang gabing ito, lalamunin ng dagat ang sino mang magpapalaot hanggat walang natatanggap na alay ang karagatan. Muling wika ng boses. Saka pa lamang nila napagtanto na ang tinig na yon mula sa diwatang inaalaya ng pasasalamat. Hindi ako papayag. Kaya kung inyo pong mamarapatin, inaalay ko po ang aking sarili. Biglang huminto ang pag-ihip ng hangin. Muling nagsalita ang boses. Pumapayag ako. Ngunit sayang naman kung lalamunin ka ng karagatan.
Isa kang mahusay na tagapamagitan. Kaya may ibang bagay akong ipapagawa sa iyo. Kapalit ng buhay ng lahat ng nandito. Ikaw ang magbabantay ng lagusan mula sa kabilang dimensyon na nasa pusod ng karagatan. Maaari mo itong iwan isang beses sa isang taon. At yun ay tuwing ika-6 na pagbilog ng buwan. Wika ni Mayari. Biglang kumalma ang lahat. Napatingin si Damian sa mag-ina. Napangiti ito. Dali-daling tumakbo si Mahali papunta sa kanya at yumakap ng maigpit. Nakatayo lang si Dado habang pinagmamasdan ang inang umiiyak. Wala itong magawa sa kasalukuyang sitwasyon. Sa isip nito, siya ang may kasalanan ng lahat dahil isinilang ito ng kanyang ina. Hindi na po ba mababago ang lahat, Tay? Ako po yung gusto nilang alay eh. Tatanggapin ko po yan. Huwag lang po kayo magkaiwalay ni Nanay. Wika ni Dado. Patawarin mo ako anak, pero walang ibang paraan. Hindi na mababawi ang pasya ng diwata, kaya ingatan mo ang iyong ina. Hanggat maaari, ipagpatuloy mo ang ating saling lahi. Wika ni Damian habang inaabot sa binata ang mutya ng dalumanok. Matapos ay tumakbo ito papunta sa dalampasigan. Pagtapak nito sa tubig, kaagad nagliwanag ang katawan ni Damian at unti-unting nagbago ang anyo. Nang humupa ang liwanag, isang malaking dalumanok ang tumalon mula sa tubig. May marka sa katawan, kagaya ng kanyang ama. Naisakatuparan na ang sakripisyo ng iyong ama, Dado. Nasa iyo ngayon ng mutya. Ang ibig sabihin, ikaw na ang bagong tagapamagitan. Wika ni Mahali habang hawak ang kamay ng binata. Hindi po ako karapat-dapat, Nay. Hindi ko isusugal ang kapakanan ng ating angkan dahil sa kakulangan ko. Kaya hanggat maaari, antayin natin ang taong karapat-dapat para dito. Tugon ni Dado habang ibinibigay ang mutya sa ina. Tuluyan itong umalis at sa loob ng ilang taon, hindi ito nagparamdam sa ina. Bumalik na lang ito. Dala-dala ang sanggol na si Crisanto. Balik tayo sa kasalukuyan. Yan ang kwento ng iyong ama, pati na rin ng iyong lolo. Pinili niyang mamuhay ng normal, malayo sa atin. Tuluyan niyang tinalikuran ng ating angkan. Yun ang akala ko nung una, pero nagkamali ako. Dahil ang totoo, ibinigay niya sa akin ang totoong tagapagmana ng iyong lolo Damian. Wika ng matanda habang sinusuot sa leeg ni Crisanto ang kwintas na gawa sa itim na bato. Nagulat si Crisanto dahil hindi nito akalain na siya ang susunod na magmamana ng mutya. Ngunit hindi na ito kagaya ng kapanahunan ng kanyang mga magulang. Dahil sa nangyari, halos dumistansya na sa mga tao ang diwatang gabay, maging ang espiritu ng karagatan. Sa paglipas ng taon, tuluyang nalaman ni Crisanto ang katotohanan, kaya palagi nitong inaabangan ang ika-6 na pagbilog ng buwan upang salubungin sa dalampasigan ang kanyang lolo Damian sa anyo ng isang higanteng dalumanok. Sa pagkakataong iyon, wala nang pag-aalay na nangyayari. Nakikipaglaro si Crisanto sa mga nilalang sa tubig. Buong gabi niya itong ginagawa hanggang sa tuluyang makatulog sa dalampasigan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging moderno ang kapaligiran. Marami ng bangkang demotor ang dumadaan sa tubig. Naging laganap na rin ang walang habas na pagpatay sa mga dalumanok, dahilan para tuluyan silang maubos.
Nagtataglay ng kakaibang langis ang atay nito na maaaring gawing gamot sa mga nakakamatay na karamdaman. Kaya gano'n na lang ang paghahangad ng mga tao na mahuli ito. Dahil alam ni Crisanto ang katotohanan tungkol sa mga nilalang, patuloy niyang inalagaan ang mga ito. Hinangaan ng karamihan ang determinasyon ng binata na mapanatili ang tamang bilang ng mga dalumanok. Samantalang si Lola Mahali naman, naiwan sa kanilang tahanan, na patuloy pa ring binabantayan ang pagbabalik ni Lolo Damian. Sa paglipas ng panahon, hindi na nila nakita ang matanda. May nakapagsabing patay na ito dahil nilunod ang sarili sa dagat. May ilan naman nakapagsabi na naging isa siya sa mga umalagad na patuloy na nangangalaga, patuloy na nagbabantay sa ating karagatan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Kung sakaling may mga nais kayong ibahagi na kwento, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section at susubukan kong ibahagi ang inyong kwento. Maraming salamat.